Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang sulok kayo ng mundo, kayo'y sigurado ng aming makatotohanang balitaan, mainitan talakayan, at walang kinapakatulang komentaryo. Ako, si Boss Ed Tan, sa programang Bistay, sa palatuntunan ng Serbisyo Balita. Inyong mapapanood ang aming programang Serbisyo Balita at Bistay live sa Ustream at sa YouTube. Ito lamang ang Serbisyo Balita live online. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-31 ng Oktubre 2015. At ngayon din ang araw ng aking pag-umpisa dito sa programang Bistay. Kaya ako'y nagpapasalamat sa pamunuan ng Serbisyo Balita kay Sir RJ Salgado at gayon na rin kay Ma'am Laani Baraido. Kaya sama-sama natin alamin, tuklasin at purahin ang mga anomalya sa ating gobyerno. Hindi naman sa ating gobyerno, ganun na rin sa ating pribadong buhay at bigyan natin ng solusyon. Nagsagala na ng malakas o ng malawakang inspeksyon ng LTFRB sa pangunguna ni Atty. Winston Jerez sa mga terminal ng bus upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya upang ipagdiwan ng araw ng undas. Nagsagawa na rin ang drug check-up sa mga driver upang malaman na rin kung ito'y nasa maayos na pag-iisip at ang kanilang pagmamaneho. Habang na-alerto na rin ang buong pwersa ng kapulisan upang bantayan ang lahat ng sementeryo upang maprotektahan na rin ang lahat ng taong dadalaw sa puntod ng kanilang mahal sa buhay, habang dagsa naman ang tao sa dawa upang bumili ng bulaklak upang ialay sa kanilang mahal sa buhay. Nagkasama rin ng one-time, big-time operation ng tropa ng ANCAR o Anti-Carnapping Unit ng QCPD sa pangunguna ng Richard Ian T. Ala at ang kanyang 24 na kasama sa ilalim ng pangunguna ni QCPD Director General Edgar Pino sa Salam Mosque Compound, Barangay Culiac, Quezon City, na nagresulta ng pag-aaresto ng 4 na suspect at agad naman sinagpaan ng kasong violation of RA 9161, habang nabawi naman ang 6 ng motorsiklo matapos abandonahin ng nasabing mga suspect na kasalukuyan naman naka-impound upang ma-verify sa LTO at macro-etching examination. Aking sasabihin o aking ipahayag sa inyo ang 6 na motorsiklo, baka sakaling ito isa o meron kayong motor na nawawala at narito ang motor na inyong hinahanap. Ang Suzuki Thunder Black Engine F431115942, chassis number NF418200857 at walang plate number. Suzuki Rider R150 Black Violet, engine number 6415 TH306965, chassis number BC418401448 at walang plate number. Yamaha Mio Sport Black White, engine number 40Z069239, chassis number PA040C00C01120, at plakang number QY5048. Suzuki Rider J Black, engine number AEPI 217205, walang chassis number, plate number ND1143. Honda Rage Super Black, engine number KTM 10E009938, walang chassis number, plate number TE6461. At Kenco Green, engine number KB25A 2003820, at chassis number LC2B31100D2001542, at may plakang NS6568. Nagkasama rin ng one-time, big-time operation ng tropa ng ANCAR o Anti-Carnapping Unit ng QCPD na pinamumunuan ni Richard Ian T. Ala at ang kanyang kasamang 24 at sa ilalim ng pamumunuan ni QCPD Director Edgar Pino sa Salam Mosque Compound, Barangay Culiac, Quezon City, na nagresulta sa pag-aaresto ng 4 na suspect at agad naman kinasuhan ng violation of RA 90 or 9165, habang nabawi naman ang 6 na motorsiklo na inabandona ng nasabing mga suspect. Dadako naman tayo sa ating talakayan kaugnay sa nangyayaring mga anomalya sa NAIA.
tungkol naman sa talimbala scam. Nanawagan ngayon si Sindora Miriam Defensor na Iron Lady Santiago at ang kanyang dalawang kasama na si Senador Ralph Decto at si Senador Alan Cayetano na imbestigan na ang nasabing anomalya sapagkat napakalala na at nakakahiya na sa ating bansa at gayon din sa ibang bansa sapagkat ang nasabing scam ay nakarating na sa international media sa Times at sa British international media. Kaya hindi ko lang malaman mga kababayan kung bakit itong si Presidente Pinoy Aquino hanggang sa ngayon ay wala pa rin ginagawa. Marami ang nagsasabi at naging viral na rin sa social media na ito si Pinoy ay may dinulutong isang malangsang bagay kung bakit una-una nangyari ito sa custom. Kung makikita ninyo palagi nilang pinupuntirya ang OFW, ngayon naman ay itong tanimbala. Kasalukuyan, meron na naman nangyaring tanimbala sa Davao kung saan isang suspect o masasarot, hindi ko alam kung matatawag nating suspect o isang biktima, itong nangyari sa Davao Airport na meron na namang biktima na taniman ng bala. Hindi na itong nagbiyahe papuntang Maynila ang nabiktima ng nasabing tanimbala. Hindi, kundi meron ding isang matandang babae na edad ay 66 anyos ang nabiktima na rin ng tanimbala. Hindi ko malaman kung anong klaseng meron operasyon ang ating MIAA manager na si Jose Angel Honrado. Angel ka pa naman, ang pangalan mo naman ay Angel pa naman, ngunit ang inyong ginagawa ay hindi sang-ayon sa inyong pangalan. Kaya ikaw ay pinananawagan ng Migrante Party List ng Hong Kong na kung ikaw ay maaari ng buwa sa iyong pwesto. At gayon na rin sa aking panawagan kay Presidente Pinoy, mahal Pangulo, kung ikaw ay talagang tuwid na daan, pakiaksyonan mo naman ang nasabing scam sa NAIA. Hindi mo kasi sinabi kung gaano kalinaw, hindi mo na rin kasi sinabi kung ano ang tuwid na daan. Sinabi mo lang tuwid na daan, hindi mo naman bilanggit kung ang daan na yan ay bako-bako, o may butas, o bato-bato. Sinabi mo lamang na yan ay tuwid na daan. Kaya, huwag na kayong magmalinis sapagkat sinabi ng UN Transparency or International Transparency na ang Pilipinas ay most corrupt sa buong bansa. So, ano pa ngayon ng inyong pinagmamalaki na kayo ay malinis? Gaya na sinabi ng ating magiling the Iron Lady na si Miriam Defensor Santiago, na kayo ay bumatikos kay Corona at kayo ay bumirma at kayo ay bumoto upang siya ay ma-impeach. Ngunit pare-parehas lang naman kayo mga korap. Alright, kaya na sinabi ko ngayon, ano na mangyayari sa ating bansa? Meron akong nakapareha ng ating sambayanan kaugnay sa darating na eleksyon. Tinanong ko, bakit nyo tinatanggap ang pera na binibigay ng mga kandidato? Ano ang sabi sa akin? Sir, makabawi man lang kami kahit 100 piso sapagkat pare-parehas lang naman yan magnanakaw sa kaban ng yaman ng Pilipinas. So, ano na ang mangyayari ngayon sa ating bansa? Wala na ho, saan mo tayo pupulutin ngayon? Kaya, ang ating panawagan sa ating sambayanang Pilipino ngayong darating na eleksyon, tignan nyo ho kung sino ang karapat-dapat yung iboto. At tayo magbabalik at tayo magko-commercial muna. Isang balita, asahan ng paman sa ating katotohanan.
Shakey's getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Ang serbisyong balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Don Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Kung galing mo na. Muling magbabalik ang ating programa kung saan ay atin ang kasama itong si Lenny Cardada, ang batikang reporter. Hindi lang batikang reporter, kundi siya ay isang romantikong, simpatikong reporter ng Laguna. Alright, kasama Lenny. Yes, alam mo, kasamang Edward, at napakaganda ng programa ng Vistais pagkat marami talaga itong hihimay-himayin sa ating pamahalaan sa pagkat. Alam mo kasama Lenny, ako'y nagpapasalamat na sa pamunuan ng ating serbisyo balita na bagamat ako hindi karapat-dapat ay binigyan nila ng pagkakataon upang ako'y maisalang dito at makapagbigay ng aming opinyon sa lahat ng mga ating manunood o masugid na manunood at tagapakinig ng programa ng serbisyo balita. May punto ka doon sa sinasabi mo sapagkat alam mo naman ang pamahalaan ngayon ay talagang tuwad na daan na. Kaya sa pamamagitan ng programa mo, mabibigyan mo ng punto por punto yung mga isyo dito sa... Hindi masyado ka naman masakit magsalita. Anong tuwad na daan? Parang ikaw ay nagbibigay sa akin ng maliwanag na alaala kaugnay dito sa nangyari kay MMDA Chairman Francis Tolentino. Yan na yan Ang sabi ko nila, lalo na itong si Mayor Erac Estrada, na hindi raw kalaswa-laswa ang nangyaring palabas doon sa Laguna. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko pinapalabas ng ating kasama sa media dito sa malalaking network sa telebisyon ang nangyaring palabas. Biro mo naman yung... Sumasayaw, pare. Sumasayaw ka. Biro mo naman Sinasayaw, sino nga kilalim? Si Gobernador. Binabalaan ko kayo. Kayong mga mamayan ng Laguna. Ano nga si Congressman? Kung sino man yun, biro mo naman, sumayaw, minod-good yung, ewan ko yung ari ba ng playgirl ba yun? Harapan ni... Hindi, huwag na nga, masyado namang... Pero di ba ka playgirl, di ba? Playgirl mo yun. Biro mo, kung gano'ng kalukulo itong mga opisyalis ng gobyerno natin, biro mo naman, itinanggi ba naman na hindi daw nila kilala yun, pero nabuti Sana ang Edward, ano ba yung pinupunto mo naman dyan? Sinasabi mo may magandang punto pa dyan sa iyong paligo. Ito nga, aking pinupunto ngayon, kung itong traffic dito sa EDSA, kung kaya hindi pala maayos-ayos, may problema pala itong dating chairman natin na si... Ikaw nagsabi mo na hindi ako na si chairman na Francis Tolentino. Kaya pala ito, bigyan ng nag-resign sa MP. Alam mo, kalungkot-lungkot, marami naman siyang nagawang tama. Ngunit, nakangalungkot ang kanyang ending. Dahil binansagan siya na... Tuwad na daan.
huwag naman tuwad na daan. Hindi kasi yun tingnan mo. Laswa party list. Laswa party list. Nung nag-file siya ng candidacy for senator, at naandun kami noon dahil may sinumahan akong senatorial slate na kakandidato rin taga Laguna. Alam mo ba, nagpa-picture pa noon sa isang Mirna Katapang. At sabi ng aba, nung mga tao doon, yung mga tao na bukod doon sa supporter niya, nandito na si Tuwag na Daan. Sobra ka naman, tuwad na daan. Kaya di ba? Tuwad na daan po yun. Hindi, yung sinasabi ni Pinoy, programa ni Pinoy. Hindi, may problema nga tayo dito kay Presidente Pinoy. At sinasabi niya tumindandaan. Hindi niya ko nabanggit kung yung lubak-lubak o butas-butas. Tama naman. Hindi yan. Kaya gano'n. Kaya tumatalbo. DPWH na naman. Ako, Secretary Simpson. Ang sinin mo naman, pasyalan mo naman, ang ginawa mong kahukayan sa Blooming Tree, lalong-lalo na sa Dimasarang, kung saan nakatiwang-wang ang iyong pinagagawa. Ang tanong, kailan bang matatapos yan? Tanong mo ba, Secretary Simpson? Ang sinasabi nila, may election ban daw. Kailan ba matapos? Panahon na kaya ng election na yun? Kaya nga eh. Alam mo, Secretary Simpson, malamang nakuha mo ng provision mo dyan. Magkano ba yan? Magkano ba ang mission? Alam natin kay Secretary Simpson. Kaya mga kababayan, abangan ninyo ang sunod na aking episode kung saan kukuha tayo ng live interview sa lahat ng ating mga topic ngayon. Alam mo ba, ang sweldo lang ng presidente ngayon? 130,000 per 130. month. Naman masyado kang palabiro. Wala. Ayun lang. Ayaw sa 130,000. civil service commission. 130,000. Kaya nga, kung 130,000 na yan, nakita mo na kung paano magpatayan itong mga kandidato na yan. Ikaw talaga. Anong nabigat doon? Anong nasa ilalim doon? Bakit may SOP? Siyempre, ang tinatawag natin, sinabi na ng United Nations, ang Pilipinas ang most corrupt country. Bubulsahin mo. Bakit sinabi ba? Anong panahon ni Marcos? Most corrupt. Ibig mo sabihin, mas corrupt pa ngayon? Ikaw may sabi nga. Hindi, sinabi mo. Nakita natin. Ayaw sa United Nations, sinabi mo. Na ang Pilipinas sa ngayon ay ang mas corruptible government. Ay, puri ka dyan. Oh. Puri ka dyan. Kasama ho ng Pilipinas ang Pakistan at ang Iraq. Ganon. Oo, ganun ho kalala. At Grabe. warning na ho ang Transparency International ng UN na kapag ang susunod na Pangulo ng Pilipinas ay hindi makokontrol ang corrupt, ay ibaba na ho tayo. Ganon ba? Oo. Ay, kaya ngayon mga mamamayan ng Pilipinas, Nag-isip. ewan ko na ba kung may isip. Kung sino yung boboto? Kung sino boboto, ang mahirap nga dyan, ito mga, gaya na sinabi mo, sweldo ng presidente, 130,000. May kakamita ko yan. Tignan mo naman, nagpapatay na nga eh. Hindi lang po presidente, barangay chairman lang po nagpapatay. Ewan ko ba, kung ano ang meron dyan sikreto. At gagastos sila ng milyon-milyon para lang manalo. Sinong sila? Tayo. Yung kandidato. Tayo, gagastos. Pero sa atin ang gagaling yung tax. Dahil tayo ang pinahirapang mamayan. Ayan. Kaya ako mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay meron pang pangarap sa inyong mga anak, kung kayo ay meron pang pangarap sa inyong ama't ina, lolo at lola, magboto ho kayo ng maayos sapagkat wala na ho mangyayari sa bantang Pilipinas. Pagod na ba yung sinasabi mo? Hindi ho po. Kundi nilanakaw na ho yung pera eh. Nakita mo naman kung ano nangyari sa Leia, hayaan na ho. Yung lagod-lagod? Bala ho. Pero naman eh, si 78 anyos na lola, May bala ka ba magdala ng bala yun? malamang itong bala ng lola doon eh, anting-anting na. Dahil alam mo naman yung mga sinaw na panahon. Pero ang problema dyan kasi, kaya nila ginagawa yon para lang makapangutong. Di ba? Dali lang naman yun eh. Pagdating sa hostisya. Yan na kasamang levy ang sinasabi ko. Kaya nga itong migrante party list, nanawagan ngayon kay Jose Angel na mag-resign na. Ganun ba? Oo, na mag-resign na. Ang pangalan pa naman niya ay Angel. Ewan ko. Katiwa-tiwala sapagkat ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, may mga anghel kayong papadala para dito sa lupa.
Pero yung pala yung anghel nito ay ano? Ewan po kung anong anghel yun. Ha? Wala palang pakpak. Ha? Meron bakpak, kaya lang, di ko alam ano ulay. Dalawa, itim mo puli. Ha? Kung ito ay bumapalakpak sa patay sinding ilaw, Patagal na. Kaya ikaw, Mr. Angel. Ha? Pamaya ko natin, Mr. Angel. Nagmula. Abay, mag-resign ka na. Sobra ka naman, kung magsalita ka naman na ganun. Ay, sinasabi mo, kasi yung programa mo, Bistayan. Di Bistayan ka namin. Ang pangalan niya, Jose. Jose. Oo, siguro itong magulang niya, ha? No. Mahal na mahal. At idol na idol itong si Jose Rizal. Ganon. Ang nagka-freeway. Akala ko, Ang alay. akala ko, Jose Pidal. Mali ho nangyari. Akala ko, Jose Pidal. Kasi parang ni Gloria, may Jose Pidal. Nakuha mo na naman, pre. Nakuha mo na naman yung kasamang lady. Kaya ikaw ay talagang binasagang romantiko simpatiko. Ng servisyo mo ka. Dagsat hindi mo na lang iyong pag-unawa. Kung si Piral, baka makabayan, siya ko may sabi, mukhang kamukha eh. Jose Pidal. Oo. Diba? Lalo na ho, mga kababayan. Ito nga, ewan ko kung iisip ko ito na absiko, ha? Biro mo naman, 68 years old, ha? Na matandang babae, pagbintangan mo naman, may dalang bala. Alam mo parang Edward, hindi na yung absicom ngayon. Panahon ni Marcos may absicom. Ngayon, naiya police na. Ang naiya police, iba na yung programa nila. Kaya ka may laglag balagang eh. Kaya nga, sinabi ko nga, no? Naging viral na rin sa social media na kung maaari sana, mahal na Pangulo, balikan mo na lahat. Ang empleyado ng naiya. Paano naman papalitan? Paano boto ng tuwan na daan? Ha? Boto? Bali ka na naman. Anong boto? Anong boto? Paano na yung boto? Ganun na yan. Paano na yung boto? Ay, naman naman talaga naman. Wala nang, hindi ko alam kung saan mo tayo pupunta. Kaya nga gaya ng sinabi ko sa inyo, mga kababayan, ng aking makapareha mga ating isa nating mamamayan kung bakit tinatanggap nila ang binabayad ng mga kandidato. Isang bayad. Depende ngayon kung makikita mo, may 30 mil, isang barangay, may 10,000. Makabawi man lang sila doon sa binabayad nilang tax sa gobyerno. Makabawi man lang. Alam mo, kasama tayo dyan eh. Kasi bawat bili nating produkto, may tax. Alright, nakasamang labi tayo, magbabalik tayo, magbibigay mo na ng isang commercial. Mismong balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. At Shakey's, getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Muli, tayo mababalik sa ating programang Bistay, kung saan
patuloy pa rin natin tatalakayin kung ano na ang nangyayari sa NAIA. Pero tuloy natin. O, diba? Kasi nga, Hindi ka ba matapos doon? alam mo, marami na nagre-reklamo dyan. Yung naging pasahero galing sa Cebu Pacific, ha? Pagdating dito sa Cebu Pacific, hindi na-scan na may bala. Pero pagdating dito sa NAIA, na-scan na may bala pala. Ay, paalis yun, papunta ng Saudi Arabia. So hindi na natuloy. O, hindi na natuloy kasi kinasuhan nila. Kaya nga sinasabi. Ang kailangan daw kasi, magbayad mo na sa korte. Bakit sa korte? Ay, may kaso. Bakit sa korte pa? Ibigay mo na lang siya walang hiyang taga ano doon. Yun ang ibig sabihin mo, kailangan areglohin mo sila. Ariglo, magkano ariglo? Eh, ikaw naman, Edward, para naman tayo pinanganak kahapon eh. Magkano ba areglo? Sa isang 30, kaso? 40, 50. Oh, yun na yun. Oo. Para makalis ka. Malinis na yung mga ano. Ito yung aking panawagan sa mga nagbabantay sa NAIA. Oh. Lalo na ho sa asawa, no? Kung sino man may bahay, no? Misis, pakitingnan niyo ho asawa niyo, malamang may kabit ko yan. Kailangan ng pera eh. Ha? Lalo na ho sa mga anak, no? Doon sa nakabantay, sa NAIA. Oo, Sinasabi mo. may sigurado, may kabit, kailangan pera, biro mo ba? Pati magandang babae, tirahin ko lang kailangan ng para, bira, lupit mo ito. Ha? Ito pa isa, ha? Sa mga anak ng mga tatay nyo, sabihin nyo, tay, ay, pinapakain nyo ba sa amin, galing sa nakaw. O, totoo ba yan? Ewan ko doon. Hindi naman nakaw. Kinardahan eh, hindi nakaw. Magbibigay ka. So, magandang club yun, kaya ako nung isa kasuhan. Oo, diba? Diba? Tama ko yung gawin yan. Ang kapal na mukha nyo. Kasi ang nakaw, yung galing sa kaban. Ay galing sa tao to. Natural, maglalagay ka. Alright. Pag kinasuhan ka, ano gagawin mo sa pulis? Arigloy mo. Dilagay mo. Kasamang levy. Huwag mo naman lahatin ng pulis. Alam mo, nung maliit pa ako, ang tingin ko sa pulis ay superhero. Alam mo kung bakit, no? Robocop, ha? Robocop. Doon nga sa Maditino, ha? Alam mo, dito katagwat dito sa NAIA. List po to eh. Pulis eh. Hindi lahat ng pulis corrupt. Hindi lahat ng pulis magkakatawa. Alam mo, mga kababayan, nung ako'y maliit pa, ang tingin ko rito, idolo, hindi lang idolo, kundi ang tingin ko rito sa ating mga pulis ay superhero. Pero ba, kalayan ko naman alas 12 ng ating gabi, tayo ay natutulog na. Itong mga alagad ng batas naman, mga dito ng pulis ay nakabantay para tayo ay proteksyonan. So, hindi naman lahat. No? Hindi ko nila lahat mga kababayan. Edward, nung araw, maganda pa ang ugali ng mga tao. Sapagkat sinasabi nga nila, ang turo sa mga matatanda sa kanila, dapat pangalagaan mo iyo ang iyong pangalan. Dahil wag mong dudugisan yan ng kahit kapiting. Pero ngayon, hindi naman kailangan pangalagaan ng pangalan. Kailangan pangalagaan yung bulsa. Di ba? Kaya alam mo, no? Kasamang levy, naalala ko bigla. Alam mo kaya itong ibang karamihan sa PNP ay nagdanakaw na rin. Kasi mga bossing nila ay nagdanakaw din eh. Taas. Oo, sa taas. Kung naalala mo yung pabaon, di ba? Oo naman. Kaya nagsakripisyo si Angelo Reyes. Dahil sinasabi, may pabaon blues. Di ba? Hindi ko alam, ano? Di ba? Bakit nagsarili? Para hindi maimbestigahan. Oo naman, no? Pabaon blues. So kaya, Ay kaya lang, ginagawa yan ng mga opisyal sa Japan, pero sa Pilipinas hindi. Isa lang yun. Si Angelo Reyes lang yun. mag-honest dealing ka, kasamang levy. Ano ba kaya nila yung nangyayari sa Japan? Harakiri. Puro harakiri, pinagsasabi mo. Ano ba ginawa ni Angelo Reyes? Tandaan mo itong sinasabi ng mga corrupt official, ha? Sa ano na? Official, ha? Corrupt. Corrupt. O yung mga magdanako sa gobyerno, ano ba? Kasi sila yung pinapanawagan ng ating mamayan na mag-design. Ano ang sinasagot nila? I serve to the pleasure of the President. Tingnan na naman. Baka naman ba ito? I serve to the pleasure of money. Kasama na yun. Kasama na yun, kasama niya. Siyempre, pag sinabi mo I serve to the pleasure of the President, malamang siyempre, no? Itong presidente natin, si Pinoy, lalo na kanyang pinagmamalaki ang kanyang tuwid na